May pera ka na sa pag-ibig ngayon pero sayang lang. Hindi dahil maliit kundi dahil hindi mo siya ginagamit. At ang mas nakakagulat, maraming Pilipino hindi man lang alam na pwede nila itong pakinabangan. Linawin muna natin, ang pag-ibig ay hindi tax, hindi ito bayad na nawawala. Ipon mo yan. Every hulog mo na pupunta sa account mo at kumikita pa yan ng dividends taon-taon. At higit sa lahat, pwede mo siyang gamitin habang buhay ka pa. Pero ito ang problema. Karamihan sa Pilipino naghuhulog lang. Kaya imbis na napapakinabangan, nagiging sayang lang. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ang pag-ibig, hindi yan tax. Hindi yan bayad na nawawala. Ipon mo yan. Oo, pera mo yan. Bawat hulog mo, napupunta sa account mo. Hindi sa gobyerno. Hindi sa kung saan man. Sa'yo yan. Ibig sabihin, may pera ka na ngayon, hindi mo lang nakikita. At dito nagkakamali ang maraming Pilipino. Iniisip nila, mandatory lang to. Parang deduction lang sa sahod. Pero, hindi. Savings mo yan na hindi mo binibigyan ng pansin. At habang ini-ignore mo siya, tuloy-tuloy lang siyang lumalaki. Hindi mo ramdam, hindi mo nakikita, pero nandyan siya. At yung iisipin mo, ilang taon ka nang naghuhulog? Ilang libo na kaya ang naiipon mo doon? Malamang mas malaki pa kaysa ini-expect mo. Pero dahil hindi mo siya tinitingnan, parang wala lang. At doon nagsisimula ang problema. Hindi lang nakaimbak ang pera mo sa pag-ibig. Hindi siya nakatenga lang. Bawat taon may tinatawag na dividends. Ibig sabihin, kumikita yung pera mo. Oo, kumikita kahit wala kang ginagawa. Kahit hindi mo siya iniisip, tumutubo siya. Parang savings, pero may growth. At hindi lang basta maliit na tubo. Consistent siya taon-taon. Habang tuloy-tuloy ang hulog mo, tuloy-tuloy din ang kita. Ngayon isipin mo ito. Hindi mo siya pinapansin pero kumikita siya sa background. Tahimik lang, walang ingay, walang effort. Galing sa'yo. Pero ito yung catch. Dahil hindi mo siya nakikita araw-araw, parang wala lang sa'yo. Parang walang nangyayari. Kaya hindi mo siya binibigyan ng value. At kapag hindi mo binibigyan ng value, hindi mo rin iniisip kung paano siya mapapalago. At doon naman nagsisimula yung sayang. Hindi lang ito pang-ipon. Hindi lang siya para tingnan mo after ng ilang dekada. Pwede mo siyang gamitin habang buhay ka pa. Oo, habang nagtatrabaho ka pa. Hindi mo kailangan intayin ang retirement para mapakinabangan. Pwede ka mag-loan. Pwede ka magkabahay. Pwede mo gamitin sa emergency. Ibig sabihin, hindi siya nakatali lang sa future. Pwede mo siyang galawin ngayon. At dito nagugulat ng maraming Pilipino. Kasi akala nila, hindi ko pa yan magagamit. Pero pwede. Ang problema, hindi nila alam kung paano o hindi nila sinusubukan. Kaya kahit may access sila sa pera, hindi nila nagagamit. Nandyan lang, available, pero hindi inaabot. At kung iisipin mo, anong silbi ng pera kung hindi mo ginagamit? Kahit may access ka, kung hindi mo siya ginagalaw, parang wala rin. At doon nagiging totoo, yung sayang. Ngayon, kung ganito kaganda, bakit nagiging sayang sa maraming Pilipino? Simple lang, hindi nila ginagamit. Nagbabayad lang, tapos wala na. Hulog, kalimot, hulog, kalimot. Parang tax lang sa isip nila. Hindi asset, hindi opportunity. Walang strategy, walang plano. Walang awareness. At dahil doon, kahit may system na pwedeng makatulong sa'yo,
Hindi mo napapakinabangan. At hindi ito maliit na bagay. Kasi pera mo yan. Pinaghirapan mo yan. Pero hindi mo siya ginagamit. Parang wala lang. Parang hindi nag-i-exist. At ito ang masakit. Hindi mo namamalayan na may opportunity ka na palang ginagamit sana. Pero pinalampas mo lang. At kung iisipin mo, ilang taon na ang lumipas na ganito ka lang. Naguhulog pero walang ginagawa. At baka hanggang ngayon, ikaw pa rin yun. Ito ang pinaka-common na mali. At malaki ang chance, isa dito ginagawa mo rin. Una, hindi updated ang hulog. Paminsan-minsan lang. Putol-putol. Kaya pag kailangan mo na, hindi ka qualified. Pangalawa, hindi alam kung paano mag-loan. Naririnig mo na pwede, pero hindi mo inalam. Hindi mo na inintindi. Pangatlo, ini-ignore completely. As in, wala kang pakialam. Basta naghuhulog ka, okay na. Tapos, bahala na. At dito pinakamaraming nasasayang. Lalo na sa mga OFW, malaki ang hulog, pero hindi na ma-maximize. Mas malaki ang kita, mas malaki ang opportunity, pero hindi nagagamit. Kaya imbis na lumaki pa ang value, nanatili lang ito kung ano yung hinulog mo. At kung iisipin mo, hindi ka naman nawala ng pera. Pero hindi ka rin umusad. At minsan, mas masakit yun. Sayang. Ngayon paano mo siya ayusin? Simple lang. Kailangan mo lang gamitin. Hindi lang hulog, kundi strategy. Ibig sabihin, hindi sapat na naghuhulog ka lang buwan-buwan. Kailangan alam mo kung para saan mo siya gagamitin. Alamin mo kung kailan ka pwede mag-loan. Alamin mo kung paano ka magiging qualified. Alamin mo kung paano mo siya mapapakinabangan habang lumalaki. Kasi doon nagbabago ang lahat. Kapag may plano ka na, hindi ka na passive. Hindi ka na naghihintay. Ikaw na ang gumagamit ng system. At hindi naman ito complicated. Hindi mo kailangan maging expert. Kailangan mo lang maging aware at kumilos. Kahit maliit na step, malaking difference na yan over time. Kasi habang ginagamit mo siya, mas nagiging valuable siya sa'yo. Hindi na siya basta hulog lang. Nagiging tool na siya. At doon nagsisimula ang tunay na value ng pag-ibig mo. Ganito mo siya iisipin. Ang pag-ibig, hindi obligasyon. Hindi lang siya deduction sa sahod mo. Asset mo yan. Tool mo yan. Opportunity mo yan. Ibig sabihin, may purpose siya. May silbi siya. Hindi siya basta hinuhulugan lang. At kapag binago mo yung mindset mo, doon nagbabago ang resulta. Hindi ka na basta contributor lang. Nagiging user ka na ng system. At yun ang malaking difference. Kasi ang taong may access sa pera pero hindi ginagamit, walang napapala. Pero ang taong marunong gumamit, kahit maliit pa yan, napapalago niya. Kaya hindi mo kailangan baguhin lahat agad. Kailangan mo lang simulan. Simulan mong tingnan kung nasaan ka ngayon. Simulan mong alamin kung paano mo siya magagamit. Kasi habang hindi mo siya ginagamit, nandiyan lang siya. Tahimik, nakatingin. At doon siya nagiging sayang. Pero the moment na gamitin mo siya, doon magsisimula na hindi lang siya ipon, kundi opportunity na gumagalaw para sa'yo.